Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang magandang araw ng Biyernes na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, ito isang paalala na hatid ng Diyos sa bawat isa sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo, no? Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7:24-25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan at tiwala at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, o ng mga takot. Maaring yumanig ang ating paligid, mga igsoon ko. Ngunit, nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga ng Biyernes, inyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa na sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lumang Tipan, no? Lumang Tipan na sa Nahum, Kabanata 3, talatang 2. Ito ang sinasabi. Ang higing ng paghagupit at ang hugong ng pihit ng mga gulong at ang mga madambang kabayo at ng tulokso ng mga karo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak. Lumalapit sa inyo, nagpapakumbara upang humingi ng kapatawaran
sa mga nakasalanang nagawa namin ng mga nakalipas na araw, Panginoon. Ito man ay sa pamagitan ng aming mga salita, sa pamagitan ng aming isip, puso, gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sadya man o hindi sadya, Ikaw ang nakakaalam, O Diyos, sa aming mga puso. Kaya kami ay humihingi ng kapatawaran. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Turuan mo kaming magmahal, O Diyos, upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. At Ikaw, O Diyos, ang aming sinasamba. Dahil Ikaw ang Panginoon na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan na dapat kami ay maghirap, Ikaw, O Diyos, ang naghirap. Panginoong Hesus, sa umagang ito, lumalapit kami na sa aming mga isuon, kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos. Hipuin mo po ang kanilang katawang lupa upang ang karamdaman, O Diyos, ay mawala, gumaling sa kanila. Anumang klaseng karamdaman ang meron sa sila, ito man, O Diyos, ay cancer, diabetes, hypertension, o ubo, o sipon. Lord, abutin mo po ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na sa iyong mga anak na ngayon ay naghihirap sa karamdaman. Pagpalain mo din sila, O Diyos, financially upang magamit nila sa kanilang medication, pambili ng gamot, pambayad ng hospital. Panginoong Hesus, tulungan mo sila. Kayo din po, Panginoon, ang mga kaibigan o kapatid, o mga igsuon na patuloy na nagpapagaling. Naroon sila sa kanilang mga tahanan, O Diyos, nagpapalakas. Panginoon, abutin mo sila upang sila ay gumaling ng lubusan sa mga karamdaman na kanilang nararanasan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan, kalakasan, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa iyong ubasan at sa kanilang pamilya, Panginoon. Panginoong Hesus, wala kaming malalapitan kung ang mga doktor ay sumuko sa mga karamdaman. Pero Ikaw, Diyos, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Jehovah Rapha. Panginoong Hesus, sa iyo namin pinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil Ikaw, Diyos, ang may likha nito, Ikaw rin ang may karapatan sa amin, Panginoon, bilang iyong mga anak. Kayo din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na sa oras na ito ay naghahanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Panginoon, ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho. Sa kanilang opisina o anuman ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapamakan sa daan. Bigyan niyo po sila ng mga mahabang pasensya, Panginoon. Lalong-lalo na kung sila ay makaranas ng traffic, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng kaliwanagan, kapayapaan sa kanyang mga puso upang wala pong anumang konfrontasyon na mangyayari, Panginoon, at hahantong sa hindi maganda. Lord, Ikaw ang siyang maghari sa bawat puso ng iyong mga anak. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga kapulisan, O Diyos, na patuloy na naglilingkod
patuloy silang gumaganap ng kanilang tungkulin. Naway magiging patas po sila sa kanilang mga tungkulin, Panginoon. Gayon din po ang mga kasundaluhan, ang mga AFP, Panginoon, Armed Forces of the Philippines. Naway ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng tamang landas upang sila, O Diyos, ay maglingkod ng ayon sa aming konstitusyon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Kaya, Panginoon, dalangin ko na ipagkaloob mo sa bawat puso ng mga kasundaluhan na ang kanilang pinaglilingkuran ang sambahayang Pilipino, Panginoon. Hindi po nag-iisang tao lang, kung hindi kaming lahat ng mga Pilipino na umaasa ng kanilang proteksyon upang kami, O Diyos, ay makatulog ng mahimbing at makagawa ng maayos sa aming mga buhay. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin ang aming mga leaders, ang aming presidente, senador, congressman, lahat po silang naglilingkod sa bansa. Naway pagkaloob mo sa kanila ang pusong mapagmahal sa kapwa. Hindi pong pusong mapanglamang sa kapwa, kundi mapagmahal. Upang sila, O Diyos, ay gumawa ng mabuti para sa kapwa, para sa sambayang Pilipino. Tulungan mo sila, bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, na maging patas sa lahat ng kanilang mga desisyon, pagja-judge, Panginoon, sa bawat isa upang ang aming bayan ay maging maayos, Panginoon. Lord, alam mo kung ano po ang mga nangyayari sa aming bansa. Kaya sa namin ipinagkatiwala ang bansang Pilipinas, Panginoon, dahil ito po ay isang bansa na tinatawag namin mga Kristiyano. May Diyos. Pero Panginoon, nakakalungkot lamang na isang bansang Kristiyano pero wala po sa gawa. Eh Lord, ikaw, o sa iyo namin ipinagkatiwala ang bansang ito, Panginoon. Dahil ikaw, Diyos, ang siyang may likha nito. Kami po ay sumusunod lamang bilang mamamayan. Ikaw lamang, Panginoon, ang may karapatan sa bansang Pilipinas. Amin din nilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa, O Diyos. Pilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso. Naghirap sila doon, nagtiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay o para lang mabigyan ang kanilang pamilya ng maayos na buhay. Kaya dalangin ko, O Diyos, ang iyong proteksyon at pagpapala na ipagkaloob mo sa kanila. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na nagmamigrate na, naninirahan na sa ibang bansa. Ito man ay sa kanilang trabaho o sa kanilang pamilya, Panginoon, pagpalain mo sila. Naway magamit mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita at maibahagi ang iyong mga salita sa kanilang kinalalagyan, Panginoon, upang ang kanilang mga kapitbahay o kanilang community ay maligtas pagdating ng panahon ng iyong paghuhukom. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga mangingisda, mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, pagmisda, at ilayo mo sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng maayos na pamumuhay, magkaroon ng tamang pamumuhay, Panginoon, upang hindi po sila makapanlamang sa kapwa, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat-lahat ng ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Ang buhay ay parang gulong.
Yan, yun po ang ating pamagat ng ating pagbubulay-bulayan. Ayan, shout out po kay Pastor Brian Cerda, na maaga ring nagising. Pastor, magandang umaga po dyan. Okay, marami ang nagsasabi, ang buhay ay parang gulong, no? Parang gulong. Minsan, nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Isang simpleng kasabihan na ngunit puno ng katotohanan at karunungan. Sapagkat ang buhay ay hindi tuwid. No, hindi tuwid na linya. Hindi tuwid na linya. Ito ay paikot-ikot, puno ng pagbabago, puno ng pag-asa. Ang patuloy na pag-ikot nito ay nagbibigay ng mahalagang aral na dapat nating panghawakan. Ang gulong ay umi-spin. Ganyan din ang buhay. Umi-spin din ang buhay. Ang buhay ay hindi static. Hindi static. Patuloy itong gumagalaw, nag-iiba, at kumikilos. Sa panahon ng tagumpay, may panahon ng kabiguan. May panahon ng kalakasan, may panahon ng panghihina. May panahon ng saya, may panahon ng luha. Lahat ng yugto ay bahagi ng pag-ikot, no? Bahagi ng pag-ikot. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko, nasa taas lang ako, palagi. Hindi pwede. Kung walang pag-ikot, mga igsoon, hindi ito uusad. No? Kung walang pag-ikot, hindi uusad. Kung walang pagsubok, mga igsoon ko, walang paglago. Kailangan subukan mo na para lumago, di ba? O di ba sa pag-aaral, para ka makapasa, kailangan may exam. Subok muna. Kung ito ba'y natutunan mo. Kung walang pagluha, mga igsoon, walang pangunawa sa tunay na saya. Ang nasa ilalim ay hindi nagtatagal. Di ba? Hindi naman nagtatagal kung nasa ilalim tayo. Kapag ang gulong ay umikot pababa, mararamdaman mo ang bigat, hirap, at sakit. Ito ang panahong pakiramdam mo ay iniwan ka, nabigo ka, o dumaan ka sa unos. Igsoon, ito ang tandaan mo. Ang ilalim ay hindi destinasyon, di ba? Hindi destinasyon ang ilalim. Ito ay pansamantalang posisyon. Hindi ka manatiling talunan. Hindi ka manatiling durog. Hindi ka manatiling luhaan. Kung manatili kang tapat sa Diyos, kumakapit ka at nanalig na dadating ang oras na ikaw ay itataas muli ng Diyos. Itataas muli ng Diyos. Ang mga luha ay magiging aral para sa atin. Ang sakit ay ang magiging lakas. Ang nasa itaas ay hindi rin permanente. No? Nasa taas, iikot. Hindi permanente yan. Kapag ikaw ay pinagpala, mga kaibigan, o mga igsoon ko, nasa tugatog ka, nasa ruro ka ng tagumpay. Huwag lumaki ang ulo, mga kaibigan. Huwag lumaki ang ulo. Huwag maging mayabang. Huwag kalimutan ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ang pag-ikot ng buhay ay nagpapaalala na ang taas ay hindi lisensya para sa kapalaluan. Hindi oportunidad
upang maging mapagpasalamat, magpapakumbaba at mapagbigay. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, mga igsoon ko, ang taas ng ibinigay ng Diyos ay maaaring dahilan ng ating pagbagsak. Ang bawat pag-ikot ay may nadala, may natutunan. Di ba? May nadala at may natutunan. Ang gulong, mga kaigsuunan ko, ay gumagalaw upang umusad. Walang sasakyan ang tumatakbo ng hindi umiikot ang gulong. Di ba? Walang sasakyan na tumatakbo na hindi umiikot ang gulong. Ganyan din ang buhay natin, mga igsoon. No? Ganyan din ang buhay. Ang bawat pagsubok ay nagtutulak sa atin paabante. Di ba? Ang bawat pagsubok ay nagtutulad sa ating paabante. Ang bawat tagumpay ay nagtuturo ng pasasalamat. Ang bawat pagkakamali ay nagbibigay ng karunungan. Ang bawat luha ay nagpapalalim sa ating pananampalataya. Igsuon, kapatid, kaibigan, hindi aksidente ang iyong nararanasan ngayon. Hindi aksidente. May tinuturo ang Diyos. May inihanda ang Diyos. May panibago siya sa iyo. Ang Diyos ang tunay na driver, no, ng ating gulong. Siya ang tunay na driver. Maaring umiikot ang buhay dahil sa mga pangyayari sa tao o sa sarili nating desisyon. Pero higit sa lahat, mga igsoon ko, ang Diyos ang humahawak ng ating manibela. Siya ang humahawak. Siya ang gumagabay ng direksyon. No? Siya ang nagbibigay lakas upang magpatuloy. Siya ang umaalalay kapag tayo'y nauuntog sa lubak ng buhay. At siya ang nagbibigay pag-asa na kahit anong pait, may magandang dulo ang kwento. Ang buhay ay parang gulong. Oo, pero mas mahalaga, ang Diyos ang nagpapaikot nito ayon sa kanyang kabutihan at plano. Kapag ang gulong ay huminto, mga igsoon, tapos na ang biyahe. Di ba? Tapos na ang biyahe. Habang umiikot pa ang gulong ng iyong buhay, may pag-asa ka pa. Sabi nga sa awit, habang may buhay, may pag-asa. Di ba? May pagkakataon ka pang bumangon. May pagkakataon ka pang magbago. Kung ikaw man ay nasa buhay na hindi masaya, magulo, nasa magulong buhay, may pagkakataon ka pang magbago, igsoon. May panahon ka pang lumapit sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat habang may buhay. Habang patuloy pa tayong gumagalaw. Di ba? Ngayon ang panahon na lumapit ka sa Diyos dahil ito ngayon ang panahon ng kaligtasan. Di ba? Now is the time of salvation. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon na. Lumapit ka na sa Panginoon. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at takapagligtas. At magsisi ka sa iyong mga kasalanang nagawa. Kasi ang pag-ikot, mga igsoon, ay paalala na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos. Kasi yung ikot pala ng ikot eh. No? So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyong buhay. Kapag huminto na ang gulong, ibig sabihin, tapos na ang misyon. At harapin mo na ang Diyos. Ayun ang mas mahirap. Kapag huminto ang gulong natin, ibig sabihin, patay na tayo noon, mga igsoon. Ang ating katawan ay nasa ilalim na ng lupa. Tapos na eh.
So, haharapin na natin ang Diyos. Kapag makikita natin ang Diyos na mukhaan, ibig sabihin, wala na tayo sa mundong ito. Kaya't habang may buhay, mga igsoon, habang may buhay, habang gumagalaw pa tayo, huwag mong sayangin ang buhay. Lumapit ka sa Diyos. No? Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga igsoon. Habang iniisip mo ang kasabihang ang buhay ay parang gulong, tanungin mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili. Nasaan ba ako ngayon? Nasa taas o nasa ilalim? Ano ang itinuturo ng Diyos sa akin sa yugto kung ito? Nakakapit ba ako sa Panginoong Jesucristo o sa sarili kong lakas? May pagbabago bang ginawa ang Panginoon sa aking puso? Isoon, yun ang mga katanungan na ikaw lang mismo ang makakasagot niyan. Ano man ang posisyon mo ngayon, igsoon, tandaan mo na ang buhay ay umiikot. Ngunit, ang pag-ibig at katapatan ng Diyos ay hindi nag-iiba. Kaya't kung ikaw ay nasa baba, magtatagumpay ka rin. Kung ikaw ay nasa taas, maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Kung ikaw ay nahihirapan, may Diyos na hindi napapagod sa pagtulong sa iyo, igsoon. Kung ikaw ay naliligaw ng landas, may Diyos na handang gumagabay sa buhay mo. Igsoon, ang buhay ay parang gulong. Patuloy na umiikot. Ngunit ang kamay ng Panginoong Hesukristo ay hindi bumibitaw sa iyo. Tandaan mo yan, igsoon. Hindi bumibitaw ang kamay ng Panginoon sa iyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananalig ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo ang aking puso at kalooban. Ikaw ang aking pag-asa at aking kaligtasan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at isinasagawa ang iyong mga salita. Tulungan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan o Diyos. Bagkus ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila, mag-protect sa kanila sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.